hashtag impeach Sara Duterte now. So, curiosity. Ano yung mga basis nila for impeachment? Yeah? Okay, para makita lang natin, no? So yung mga ano yung laman nun, no? Ito po, si Bungalon, yung sinasabi niya na meron pong picture si BP Sara na naroon siya, nagpasalamat pa siya eh. Thank you po. Kasi mga Bicolano to eh. Thank you po at pinasikat nyo yung Kalagwas. Pero parang hindi raw nila matanggap na sa nakita nilang picture ay wala talagang balak dumalo. No? Ang termino niya eh, consistent na talagang walang, eto, pakinggan ko lang na konti. Answer the questions. So, there are photos. And yan, may photos and may videos na circulating na sa Kalagwas. Nandun po siya sa isang sa Bicol region. So, maganda kasi na-promote niya. Nagpapasalamat siya kay BP Sara. Na-promote daw. Dito po sa pag-inig sa wala ho talagang intensyon. Yun, doon nila binabanatan si BP Sara, no? Dahil yun, pagpapatunay po yun, yung mga picture, yung mga video sa Calagwas Island, na wala raw talagang intensyon si BP Sara na dumalo. Parang masama yung sinabi niya eh, no? Okay. Talaga namang walang intensyon. Sumulat pa nga eh. Ano ba yung hindi nyo naiintindihan doon sa sulat? Sumulat si BP Sara, di ba? Ano nakalagay sa sulat ni BP Sara? Ang ganda ng sinabi ni BP Sara eh. Bungalon, ito sinabi niya eh. Bago mangyari yan ha. Para sa iyo, Congressman Bungalon, talagang may intensyon na kung hindi dumalo. Okay, tamo, in-address ka pa. Dahil pupunta ako sa Calagwas. Diniretso na eh. Parang ang sinasabi niya, talagang wala. Kaya susundan yan, Sara resign, impeach Sara, hashtag impeach Sara Duterte. Dahil may intensyon na hindi dumalo, i-impeach nyo. Ano ikakaso nyo? Anong kaso meron? I-impeach namin si BP Sara dahil nagpunta siya ng Calagwas Island. I-impeach namin si BP Sara dahil wala siyang intensyong dumalo. Impeachable offense ba yun? Di ba? Hindi. Wala pong loko-loko na congressman at senador na mag-impeach sa vice president dahil sumulat na wala siyang intensyong dumalo. Kulang kayo, isa-isa lang. Marami yan. Kaya nga trending. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Iisa-isahin natin yung posibleng basis nila. Kasi meron silang hashtag eh. Tapos lahat ng ano nila, angal, nariyan. Kaya hashtag, eto pa isa. Si Ed Lingaw. Pati si Ed Lingaw. Alam mo naman si Ed Lingaw, feeling niya matalino siya eh. No? Ed lang ang Lingaw. Huwag kang feeling matalino kasi. Ikaw ang pinakabugok na, hindi pala, si Noli De Castro pala. Ikaw ang susunod na pinakabugok na mga sikat, sa mga sikat ha. Okay. Yung kay Ed Lingaw, no? Ito po yung 112 million na ginastos sa 7 months. Alam nyo, masyado na kayong patawa eh. Sige, pakinggan muna natin si Ed Lingaw. Naging sensitibong usapin ng 23. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa tawag na Youth Leadership Summits noong taong 2023. Agad po itong pinagpiyasa ng mga kalaban ni VP Sara. Okay, may 112 million daw po mula sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa DepEd ang pinagpiestahan ng mga kalaban. Kasama ka ron. Nagpe-piesta ka eh. Di ba? Dahil ginamit daw to sa mga pa-seminar. Sige, tuloy natin. Talaga ang ginamit para sa mga Youth Leadership Summits.
Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo. Inano niya pa. Alam mo, pinahaba 37 million mula Enero hanggang Hunyo. Yung iba, mula ganun. Gusto nilang pakita na may anomalya eh. Okay. At 75 million ang nilabas mula Hulyo hanggang September. 75 million naman mula Hulyo hanggang Oktobre, Nobyembre, Desyembre hanggang Pasko. Okay nang... Totoo nga bang may nangyaring Youth Leadership Summit? At Una daw, totoo bang may naganap na Youth Leadership Summit? Ha? pwede ba itong gamitan ng confidential fund? At pwede raw, pangalawa, pwede raw ba itong gamitan ng confidential fund? Okay. So, dalawa yung tanong ni Ed Lingaw, di ba? May pa-seminar daw na gumastos ng 112 million confidential fund. Hindi ko wala talaga yun. Sa akin lang kayo makinig. Ito ba ang audio ko mahina? O yung kay Ed Lingaw lang? Talaga hindi nyo maririnig. Guide ko lang. Gusto ko lang marinig kung ano yung sinasabi. Okay. Una, sabi ni Ed Lingaw, mayroon pa seminar, di ba? Kino-question niya, meron ba talagang dumalo? Ikalawa, ito ba ay nakabatay, no? Legal ba yung gamitin yung confidential fund dyan sa Education Summit? Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular. Okay. Para raw sa pangalawang tanong, kinakailangan daw balikan yung circular tungkol dyan sa confidential fund ayon dito kay Lingaw. Ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon. So sinabi ngayon ni Ed Lingaw na ang konklusyon niya mukhang etong sabi ni Ed Lingaw ang konklusyon ni Ed Lingaw diyan maaring hindi daw pasok sa mga pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million na ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay, sino po nag-conclude niyan? Sigurado ba si Ed Lingaw? Hindi po. Ang sabi niya, maaaring hindi daw pasok sa pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay. Tanong, sino may sabi niyan na hindi daw pasok? COA ba? Hindi po. Si Ed Lingaw lang. Pero hindi pa rin siya sigurado. So, ibig sabihin, i-impeach nyo ba si BP Sara dahil sinabi ni Ed Lingaw na baka hindi yan pasok? Baka hindi yan uubra? Sino ba may karapatang magsabi na yung pondong ginamit ay hindi pwedeng pang-confidential fund? Si Ed Lingaw ba o ang COA? COA. May sinabi ba yung COA? Wala pa. Inuunahan lang ni Ed Lingaw. Yun yung problema sa atin. Another round na naman to ng 125. 112 naman na ginasto sa loob ng 7 buwan. Parang mga tanga eh. Hindi na nga umubra yung 125 ginastos in 11 days. Ngayon naman, another round ng 112 million ginastos within 7 months. Ano ba mas malaki? Yung 125 ginastos in 11 days o 112 ginastos ng 7 buwan? Yung 125. Ano sabi niyo ng COA sa 125? Pwede raw ba sa confidential fund? Pwede. Bakit ngayon? Kaya nga si Acop, di ba? Pwede pala. Walang nilabag ang Vice President ng gastusin nila ng 125 in 11 days. Wala po. Pasok sila sa COA. Sa COA. Yung circular ng COA na maaring paggamitan, pasok po. Bakit nyo inisyuhan? Yun na yung tanong ni Acop na nawala siya eh. Bakit nyo inisyuhan ng disallowance? Yung 125, yung 73 million sa 125. 'Di
Meron lang po silang hindi pa nasasubmit na papeles. Ngayong na-submit na, wala nang issue. Tanong, Ed Langaw, sinabi ba ng COA, may disallowance na ba yung COA dyan? Wala pa. Yung may disallowance nga, kumpletuhin lang yung papel, approved na sa COA. Yan pang wala pang disallowance. Paano nyo sasampahan ng kaso na ang batayan lang ay si Ed Langaw? At hindi pa rin siya sigurado. Sino po ba nagsasabi kung pwede o hindi? COA. Pwede bang gamitin? Ang point lang po nila, yan bang ginamit nyo, pwede bang gamitin yan sa confidential fund? Wala pong sinabi ang COA na hindi po pwede. Ikalawa nilang tanong, sigurado ba naganap yung seminar na yan? Siguraduhin nyo muna bago kayo magreklamo. Dahil kami natitiyak namin na naganap yan. Kasi kung hindi yan naganap, yan yung hanapin ng COA. I-disallowed ng COA. Kung i-disallowed yan, ayusin lang yung papeles, picture, yung mga... Yan yun eh. 2023, 2024 pa lang ngayon. Ibig sabihin po, ongoing yan. Hindi po yan matatapos. Tandaan nyo po yung 2022 COA audit. Kalalabas lang nung August 2024. Ibig sabihin, wala pang nakikita ang COA, may nakita na si Ed Langaw. Langaw kang hayop ka. May nakita ka na, wala pa nakikita ang COA. Inuunahan nila yung COA, wala pang report ang COA, nauna na sila. Buti pa yung Parmali. Hindi Parmali yung meron ng batayan noon nung nag-imbestiga si Gordon. Galit na tayo kay Gordon noon. Kasi first time tayo nakakita dinuduro yung mga resource person, di ba? Galit na si Gordon, galit na tayo kay Gordon noon. Gago pa ako ngayon. Mahirap talaga pagka pagka hindi nyo kayang pangatwiranan. Hindi po galing sa COA yan. Kay Ed Langaw lang. May-impeach ba siya dahil kay Ed Langaw? Abogado ba si Ed Langaw? Langaw lang nga eh. Okay. Punta po tayo. Tablado na naman sila. Di ba? Ano pa yung mga laman ng mga impeachment? Bakit nila impeach si BP Sara? Hanap tayo. Baka may legit naman sila. Okay. Ito pa ang isa. Kaya may nakalagay sila rito na never forget Madam's love for China even went as far as speaking Mandarin. Impeach daw si BP Sara dahil nagsalita ng Mandarin. Ayan, ayan. Pagkatapos niya magsalita, impeach Sara Duterte now. Kaya niyo impeach si BP Sara dahil binati yung mga Chinese, binati yung People's Republic of China sa kanilang anniversary, founding anniversary, at nag-Mandarin si BP Sara. Go ahead, sampahan nyo. Kasong impeachment dahil nag-Chinese si BP Sara, nag-Mandarin, binati yung China. Kaso ba yan? Yan ang mga pinalulutang nila ngayon eh. Ano pa? Isa-isahin natin. Para hindi kayo naluloko ng mga ungas na to. Okay. Ito po, marami na po nagsabi nito. Nagsabi na nito. Ang akala ko na slip of the tongue lang ni Erwin Tulfo, di ba? Akala ko napakabugok naman itong Erwin Tulfo na to, number 1 sa Senate, tapos yan ang ikakatwiran nyo kung bakit i-impeach si BP Sara, kung bakit may usapang impeachment dahil hindi nanumpa. Ito po, yung pala, yan talaga pala ang kanilang script ngayon. Hindi nanumpa. Tignan nyo po to. Grabe na to. Impeach Sara Duterte now. Yun lang. Grabe na to. Dahil hindi siya nanumpa. Go ahead. Mag-impeach kayo. Ang reklamo ninyo, BP Sara, ikaw ay kinakasuhan ng napakabigat na kaso ng hindi panunumpa. Dami na, no?
Una, yung ano, yung ikaw ay nagpa-picture sa Calagwas. Nasa beach ka. O tiyan, tinding kaso niyan. Ikalawa, yung ikaw ay ayon kay Ed Langaw, ay baka may nilalabag kang batas. Baka hindi pasok yan sa confidential fund. O, isa pa, baka walang taong nag-seminar. O, yan, ayon kay Ed Langaw, dalawa na kaso nila. Ano pa, hindi nanumpa. Pangatlo, hindi nanumpa. Tindi, no? Ang bibigat po nito. Isa lang dito mapatunayan. Talagang palakpakan na sila. Ano pa po? Eto pa po. Si Lola Mercado. Kasi may panawagan sila eh. Impeach Sara Duterte now. Eto po yung ano niya. The Philippines do not deserve this. I don't deserve this. Hindi niya raw deserve. Kasi nagpakita ng sobre si Lola Mercado at ang sagot ni BP Sara dyan ay stop using witnesses with no credibility. Ito sagot nung nagpalabas nito eh. You can discredit the USEC pero sagutin nyo muna ang envelope. Saan galing ang 450K? Alam mo, tangang gumawa ng TikTok. No? Hindi nga credible yung witness eh. Sasagutin mo pa yung sinasabi ng witness. Ibig mo sabihin, paratangan ka lang. Kailangan ng sumagot ni BP Sara. O disampahan nyo ng kaso. Ayaw sagutin yung paratang kung saan galing yung envelope. Tinding kaso niyan. No? Ayaw sagutin ni BP Sara kung saan galing ang envelope. Siniraan pa si Lola Mercado. May paper trail eh. Nang hingi ng 16 million eh. OFW Hero, salamat sa pakape. May pakape ba? May nagpakape? Teka muna. Batiin natin. Sir Bads, pangkape sa gabi. Thank you very much. $199 na pangkape. Yan, panibagong kaso. Ayaw sagutin kung saan galing yung envelope o sobre ni Lola Mercado. Apat na ang kaso nila. Impeach Sara Duterte now. Ano pa? Kailangan malaman to ng sambayanan eh. Pucha, may vice president tayong ang dami nilalabag na kaso. Nagpa-picture sa Calagwas. Nag-seminar. Sabi ni may nilalabag daw. Nagsalita ng incheck. At ito, ayaw ipaliwanag. Ay nanumpa, pang-4 at pang-5. Ito, si Lola, ayaw sagutin si Lola Mercado. Sagutin din pala natin to, no? Alam mo, paawa ka naman Bunggalon. Ayon po kay BP Sara, pareho sila ng police report ng sinabi. Ano ba sabi ni BP Sara? No? Wala po. Hindi po totoo na yung nag-deliberate sila, yung panahon na nagde-deliberate sila sa Congress ay nasa Calagwas siya. Tama naman yun kasi alas 6 siya ng umaga umalis dun eh. Nasa ibang parte na siya ng Bicol. Para lang masagot si Bunggalon. Masama kay Bunggalon na yung Vice President. Ito pa isa, ang tindi. Yung magaling na, yung declamation contestant, si Gerber. Nowhere in the law, not even in the Constitution, provide that the OBP has the mandate of promoting and maintaining peace and order, conducting surveillance activities, and even matters of national security. Wala daw po, no? Wala daw po sa Constitution na yung Vice President ay may mandate siya na mag-promote ng peace and order. Pucha, masama po ba mag-promote ng peace and order? Maintaining peace and order? Conducting surveillance activities and even matters of national security.
Kaya tumututol si Gerber, wala daw sa konstitusyon na mandato ng Vice President ang mag-maintain ng peace and order, ang mag-promote ng maintaining ng peace and order, no? Kaya po siya humingi ng ano no? Ayaw, sa madaling salita, huwag kang tumulong sa promotion na maintaining ng peace and order. Grabe, no? Tanong, masama po ba yung promoting peace and order? Masama po ba tumulong yung Vice President sa Presidente ng Pilipinas para sa promotion ng peace and order? Masama po ba tumulong ang Vice President sa Presidente ng Pilipinas para makatulong siya na ma-eliminate yung mga kalaban ng Pilipinas? Isa pang tanong, bawal po bang makipagtulungan ang Vice President sa Presidente? Masyado mo namang ginagalingan yung batas, no? Porkit hindi nakalagay, ang tanong ko pa sa iyo, bawal ba yun? Pwede mong sabihin na hindi, halimbawa, nakalagay po ba na bawal sa Vice President yung mag-promote? Sinabi mo, hindi yan kasama sa mandate. Pero naisip ng Vice President, natulungan ko kaya yung Presidente, promote namin yung peace and order. Bawal po yun. Kasi hindi nakalagay sa Constitution. Nakalagay po sa Constitution makipagtulungan yung Vice President sa Presidente. Alam niyo po, pag hindi po sinabi na bawal, pwede po yun.